Magandang araw mga ka-crayfish o mga kasipit. Ipakikita ko sa inyo ngayon yung setup ng aming concrete pond na kung saan ay ginawa naming parang natural habitat ng mga alaga nating crayfish. Dito sa ating concrete pond, makikita nyo ang iba't ibang mga halaman katulad ng kangkong. Yan, nilagyan po natin ng kangkong. Yan po ay pagkain ng crayfish. Nakain po nila yan. Tataguan din ng mga crayfish para hindi sila direktang masikatan ng araw. Meron tayong water lily. Yan, may mga water lily din po tayo. At meron tayong water lettuce. May mga ugat yung mga yan, nataguan at kinakain din ng mga crayfish. At may mga planktons na dyan ay dumadapo. Dyan pumupunta sa mga ugat nila at kinakain din ng mga crayfish. Ito, ang ating azolla. May kasamang mga duckweed. Ang bilis mag-multiply ng mga yan. Mga pagkain po ng crayfish yan. Then meron tayong mga kasama ditong isda. Ayun, may molly. At saka may gapi tayo dito na nagsisilbing kasamahan ng crayfish sa concrete pond. At nararamdaman ng mga crayfish natin tuloy na sila ay nasa natural environment. Yung may mga snails tayo dyan. Ayan, nakakapit sa dingding at may mga itlog. Bakit kinakailangan ng snail? Sila yung tumutulong sa paglilinis ng ating pond, at the same time mahalaga yung kanilang partisipasyon sa natural environment ng ating mga crayfish. Meron din tayong mga inilagay na dahon dahil ang mga dahon paglubog niya nag-release ng nutrient, kinakain din niya ng mga crayfish at nakakatulong sa molting ng ating mga crayfish. Nagiging hides na rin ang ating mga crayfish. Meron tayong water lettuce dito. Ayan. Then mapansin nyo dito, nilagyan ko sila ng dahon ng mulberry. Ayan, kahit kinakailangan ng dahon ng mulberry, kinakain nila yan. Tinatanggal ko rin yan pagka hindi nila nakakain, nauubos. Ito yung mga plastic na in-order ko sa Lazada. Nagsasala din ng tubig, kumakapit din yung mga dumi. Then mamaya from time to time binabanlawan ko. Nilagyan ko rin sila ng iba't ibang aquatic plants. Katulad ng hornwort. Ayan, hornwort yan. Then meron tayong guppy grass. Nilagyan din natin ng guppy grass at hydrangeas. Okay. Then meron tayong lava rings. Meron tayong additional hides na tray ng log. Then may mga dry leaves pa tayo dito. Yan ay dry leaves na yan. Dahon ng katmon yan. Dahil ang dahon ng katmon ay pagkain din ng mga crayfish natin. Ito nga pala yung mga bato. Yan. Pwede rin maging taguan ng ating mga crayfish. At ito nga pala yung dahon ng talisay. Nilalagyan ko rin sila ng dahon ng talisay. Nakatulong ang dahon ng talisay para linisin ang ating tubig dito sa ating concrete pond. At meron tayo ditong tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Kung hindi naman tuloy-tuloy yung daloy ng tubig sa concrete pond nyo, pwede kayo maglagay ng pwede nyong ilagay submersible pump para salain yung tubig. Mag-develop kayo nung kahit mga DIY na water filter o water filtration system at gamitan natin ng submersible pump. Maraming gumagawa niyan at marami namang tutorial sa YouTube na makikita tungkol dyan. Dito naman sa case natin, tuloy-tuloy yung tubig natin. So gumawa na lang tayo ng overflow at dun tumutulo yung tubig sa ating overflow. Yan, mapapansin nyo talagang tuwan-tuwa diyan ang mga crayfish natin. Bakit? Dahil nang sila ay parang naninirahan sa natural environment lang nila. Hindi naman kinakailangan laging linisin ang pond dahil lang mas gusto ng crayfish na sila ay nakakapag putik, nakakapagkaykay. Yung iba nilalagyan pa nga ng putik o ng lupa yung mga concrete pond sila para maramdaman talaga ng mga crayfish na sila ay nasa natural environment. Nasa inyo yan. At hindi naman ibig sabihin may putik ang ating pond ay madumi na, sapagkat ang lupa ay may angking natural na mga pamamaraan para linisin yung tubig natin. Kung kaya nga yung mga pamamaraan ng iba kahit sa mga aquarium nilalagyan ito ng lupa at ng buhangin. Dito sa atin
wala pa tayong nilalagay na lupa. At yung mga nabubulok ng mga organic materials ang nagsisilbing lupa pa lang nila, katulad ng nabubulok na kangkong at nabubulok na mga water lily, yun pa lang yung nagsisilbing lupa nila. Kaya hindi rin dapat ito mawala dahil mahalaga ito sa buhay ng mga crayfish natin dito sa loob. Ngayong araw nakatago pa ang mga crayfish natin, hindi natin basta-basta makikita. Ilan lang yung mga lumalabas, pero sa gabi ay nakalabas sila para manginain.